Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, maghahating gabi na nang pinatawag ako ng aking kapitbahay dahil may problema daw itong sasakyan niya. Hindi na daw makambyo. Pag tinapakan yung clutch pedal, tapon lang ng tapon yung fluid. Nakikita niyo naman mga boss, di ba? Oh? Kaya problema nga yan. Ang problema, maaga nila kailangan yung sasakyan. Ang problema ko naman, inaantok na ako at hindi ko nadala yung stand ng cellphone ko. Kaya nangyayari ito, hawak-hawak ko itong cellphone ko habang ginagawa ko itong sasakyan. Nakita nyo, pumutok na yung repair kit niya dito sa secondary clutch. At para hindi tumapon yung clutch fluid, inipit ko ng vice grip itong secondary flexible hose niya. Gamit ko ang box wrench na number 14, tatanggalin ko itong banjo bolt para humiwalay itong flexible hose at itong secondary clutch. Kung makikita nyo mga boss, ito yung banjo bolt oh. Meron yan dalawang washer. Ingatan nyo lang na hindi yan mawala kasi importante yan dito sa flexible hose para hindi siya mag-leak. At pag naitabi nyo na yung banjo bolt tsaka yung washer, tanggalin nyo na ngayon itong secondary clutch niya gamit ang number 14 na box wrench. Pasensya na talaga mga boss, nakalimutan ko yung stand ko. Kahit nga ako, nahihilo-hilo pa ako dahil antok na ako eh. Kaya lang, siyempre, kapitbahay mo. At wala naman ako masabi sa kanila kasi mababait naman ang kapitbahay ang mga ito. Kaya okay lang. Yun nga lang, sobrang antok ko, hindi ko nadala yung stand. Pag naluwagan nyo na yung mga boss, kamayin nyo na yung dalawang bolt dito sa secondary clutch para mas mabilis nyo siyang matatanggal. O diba, tanggal na siya. Dahil nga sa nabanggit sa akin na meron daw tumutulong na fluid dito sa transmission niya, at yun nga yung secondary clutch, nagdala na ako ng repair kit. Pero pag ang problema nito is yung cylinder mismo, may gas-gas. Nako, hindi na ito magagawa. Bukas na ito. Pero nakita nyo naman mga boss, diba, ginagamitan ko ng liha. Ibig sabihin, walang problema na malaki itong secondary clutch niya. Kaya okay, magagamit nila itong sasakyan bukas ng maaga, maaga na nga eh. Basta lagi nyo natandaan mga boss, ang gagamitin nyo laging liha, yung pinaka-pino, size 1000. Linisin nyo yung loob ng cylinder, pati yung push rod, bago nyo ilagay yung bagong repair kit. Take note mga boss, ang paggamit ng liha, maalis lang yung konting gaspang niya at yung mga dumi. Hindi mo pwedeng pakintabi ng gusto yan. Dahil ang possible nun, tumagas na. Basahin mo ng fluid yung loob ng secondary clutch mo. Ganon din itong bagong repair kit. Basahin mo rin yan ng fluid bago mo ipasok dito sa cylinder ng secondary clutch mo. Pag-iingat yun mga boss para hindi magasgas yung goma. Nakita nyo naman, ginto na yung nilagay ko para matibay. Joke lang. Pag naipasok mo na itong repair kit, isunod mo na itong push rod niya. Basahin mo rin ng fluid para hindi kalawangin yung push rod mga boss. Tsaka mo isabay na rin yung boot ng push rod niya. Yung cover ba? O ayan na mga boss, buo na diba? O pwede nang ikabit, mag-aalauna na madaling araw. Pasensya na kayo, nagkamali ako ng pwesto ng camera ko mga boss ha. Pero safe procedure lang naman. Meron yan dalawang bolt na number 14, di ba? O ilalagay mo lang naman yung dalawang bolt na number 14 dyan. Pag mahigpit na siya, o ilagay mo na itong flexible hose dito sa secondary clutch mo. Siguraduhin mo na ilagay mo yung dalawang washer dyan sa banjo bolt. Higpitan mo yan na maayos mga boss, number 14 yung gagamitin mo dyan na box wrench. O, di ba? Pag mahigpit na yan, pwede na tayong mag-bleed mga boss. Kailangan mo na makakasama. Kapag pinamp yung clutch pedal, dapat nakadiin siya bago ka magre-release ng fluid dito sa secondary clutch mo. Ganun ang pagbi-bleed. Dapat nakadiin sa clutch pedal, tapos release ka ng fluid, tapos bomba ulit. Pag binomba ulit, pag sinabi mong pirmi, nakadiin sa clutch pedal, tsaka mo ngayon luluwagan yung bleeder para tumapo yung fluid. Hanggang sa yung fluid na lumalabas, buo na siya at wala ng hangin. Ibig sabihin nun mga boss, okay na yan. Mapapansin mo naman kasi titigas na yung clutch pedal niya eh. Tapos maikakambyo mo na siya ng maayos. Higit sa lahat, dapat wala na siyang tatagas na fluid. Dahil nga sa sobrang lakas ng tagas nito kanina, medyo nagkaroon ako ng doubt, baka mamaya tumutulo pa rin ha. Pero kinakapa ko siya maigi, okay na siya. Alam ko naman mga boss, may ganito kayo mga panghanap buhay eh. Tandaan nyo lang yung ginawa ko, walang cut yan, walang daya yan. Basta after nyo gumawa, huwag nyo kalimutang magdagdag ng fluid. Muli maraming salamat sa panonood. Kung maaari at hindi naman labag sa mga puso nyo, pasubscribe naman ang channel ko. Salamat!